Tanong sa akin. Sabi niya sa akin, CJ, bakit hindi ka sumasamba sa rebulto? Or bakit yung samahan ninyo ay walang mga imahen? Sa oras na to, sasagutin ko yan. Kaya makinig kang maigi. Kung isa ka sa mga tao na sumasamba din sa mga rebulto or sa mga imahen, pakinggan mo mabuti itong sasabihin ko dahil naniniwala ko kailangan mo ito na matutunan. Sana din nagsubaybay si G. David para kailangan talaga niyang matutunan din ang ating sagot dahil ito si G. David, dating Katoliko ito. Pero, nang nabasa lang niya at narinig ang aral ng pastor, hindi walang alam sa background sa simbahang Katoliko, yon, natangay na at naging pastor na din. Nakakilala ko sa Panginoon, natutunan ko ang tamang pananampalataya at kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos. Oh, yon. Nang yumakap siya sa siktang born again, nakilala na daw niya ang Panginoon. Pero, dapat i-research niya, sino ba ang nagtatag ng born again? Ito bang born again na inaniba niya, meron bang tinatawag na unbroken line of succession na nag-connect mula sa ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostles? O ito lay resulta sa maling interpretasyon ng Biblia? At ito yung pagsunod sa sinasabi ng Bible, hindi sa sinasabi ng tao. Kaya ang pananampalataya ko ay lagi nakabase sa Biblia, hindi sa sinabi ng tao. Okay. So, dito pa lamang, supalpal na ang argumento ni G. David. Ang pananampalataya daw niya ay nakabase sa Bible at hindi sa tao. Sige, di po ba siya mismo tao nagpahayag niyan? Kung puntahan natin yung argumento nila na ang pananampalataya ay dapat nakabase sa Biblia. Una, ito lang. Saan mabasa sa Biblia na ang pananampalataya ay nakabase sa Biblia? Tandaan ninyo, even the word Bible does not found in the Bible itself sa King James Version. Di ba? Pero, asan yan? Kung ang argumento din niya, di paniwalaan ang deklarasyon ng tao at ang turo ng tao, di ba tao din siya? Pero bakit mas kinikilala nila yung King James Version sa 1827 kumpara sa King James Version 1611? At bakit pinaniniwalaan nila yung naghati sa kapitulo at versikulo ng Biblia na iyan ay produkto ng deklarasyon ng simbahan? At bakit sinunod nila ang kalendaryo na Gregorian calendar na ito'y deklarasyon din ng simbahan? Lalo na kung ang argumento niya pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. O yung salitang sola scriptura, mabasa ba yan sa Latin? O sa English na lang, Bible alone, mabasa ba yan? Yung sola fide, faith alone, mabasa ba yan sa Biblia? Yung sola gratia, grace alone, mabasa ba yan sa Biblia? Kaya, nagkukontrahan dito mga kapatid, yung kanilang aral na dapat mabasa sa Biblia. Wala naman yung mga turo nila. At nung natutunan ko magbasa ng Biblia, ganito yung nabasa ko sa Bible. Sinabi ng Exodus chapter 34 verse 14. So, tama talaga na may nakasulat sa Exodo. Pero ang problema lang, pag chap-chap ang pagbasa at iniwasan yung iba, delikado na yan. Kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. So malinaw na sinabi ng nag-iisang Diyos natin sa langit na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Natural, napakalinaw yan. Ibang Diyos sa ibang salin, Diyos-Diyosan. Sa ibang salin, idol. At kahit nasa Protestant na aklat, na Harper's Bible Dictionary, ito ang ating mabasa. All idols are images
But not all religious images are idols. Tama ang binasa ni C.J. David, lalo na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero ang tanong, anong ore ng Diyos-Diyusan ang ipinagbabawal diyan? Mas mabuting silipin natin, mga mahal na kapatid, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 sa The Living Bible. Protestant na salin. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, malinaw ang binanggit diyan, Diyos-Diyosan. Pero tanong, lahat ba na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos? May kasama niyan sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Na sa lahat ng mga larawang ipinagbabawal ng Diyos, ang Diyos mismo nag-utos kay Moises na gagawa ng larawan ng kirubin. Pero ito ang argumento nila. Si Moises lang ang inutusan diyan. Bakit kayo mga Katoliko sumali? O yun, ang argumento nila. Now, di ba nila alam na diyan sa Biblia, mga kapatid, mabasa natin na ang loob at labas ng bahay ay may inuukit na larawan sa palibot. Asan yan mabasa? Imposible nila yan nabasa. Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29. Ito ang mabasa natin. At kanyang inukitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot, ng mga ukit na larawan ng mga kirubin, at ng mga puno ng palma, at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas at sa labas. Ano daw? Sa loob at sa labas. Napansin niyo ba ano ang inuukit? Inukitan ng larawan ng mga kerubin sa puno ng palma. Saan? Inukit? Inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit ng larawan ng mga kirubin at ng puno ng palma. So, ganun din ang mabasa sa Ezekiel Kapitulo 41, mga mahal na kapatid, versikulo 19-22, maliban sa larawan ng mga kirubin, meron nakaukit din na puno ng palma. Ang tanong, bakit may puno ng palma? Dahil ang puno ng palma ay prefiguration ito sa mga taong banal. Ayon sa Awit, Kapitulo 92:12, ito mabasa natin, the righteous shall flourish like the palm tree. Ano daw? Yung mga righteous, yung mga banal shall flourish like the palm tree. So, ibig sabihin di lang mga anghel ang inuukit sa bahay, kundi pati na ang puno ng palma na ito'y sumisimbolo sa mga banal. Kung binanggit sa Unang Hari, Kapitulo 6, versikulo 29, na ang bahay ay inukitan sa loob at labas ng larawan ng kerubin at puno ng palma. Ang tanong, sa Bagong Tipan, ano yung bahay? Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ay ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kung sa Unang Hari, Kapitulo 6, 29, ang bahay ay pwedeng kaukitan ng ukit ng larawang kerubin, therefore sa Bagong Tipan, mga kapatid, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, pwedeng ukitan din ng larawan ng mga kirubin. At ang ating mga kapatid, maliban na allergic sila sa larawan,
Allergic din sila sa altar. Pero ang tanong, diyan ba sa Biblia wala bang mabasa na altar at lagyan ng monumento ng Panginoon? Kung gusto nila letra por letra, Isaiah 19:19. Ito mabasa natin. And that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? May altar. May monument sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung makapasok kayo sa sekta na walang altar, sa sekta na walang monumento ng santo, abay, mag-isip-isip na kayo. Hindi yan sambahan. Budiga yan ng pirated na sekta. Ang tanong, kung ating gagalangin ang mga santo, magalit ba ang Diyos? Hindi. Dahil siya ang source ng kabanalan. Halimbawa, nag-drawing ka at napagaganda yung drawing mo. Nakita yan ng karamihan. Ginagalang at pinupuri yung drawing mo. Magalit ka ba? Dahil ang drawing mo ay pinupuri? Hindi. Dahil kung pinupuri ang drawing mo, pinupuri pati na ang nag-drawing. Kaya, anong sabi ng ating Panginoon? Juan Kapitulo 17, versikulo 10. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Pero, kung tungkol sa mga santo, mga kapatid, naluwalhati ang Diyos. Dahil sa bagong tipan, the Lord will be glorified in His saints. Asan yan mabasa? Nasa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito mabasa natin, on that day, the Lord will be glorified in His saints. Ay, ang problema ngayon sa mga taong walang santo. Dahil walang kasamang mga santo. Di ba ba? Kaya isip-isip naman ha, pag may time. Ang Diyos natin isa lang, at sinabi mismo ng Bible na hindi ka dapat sumamba sa ibang Diyos. At ayaw na ayaw ito ni God na sumasamba ka sa ibang Diyos. Kasi jealous God siya eh. Siya ay mapagbunuhing Diyos. Ibig sabihin, siya ay selosong Diyos. So, tama naman, di naman tayo tutol diyan. Kaya nga, pinagbabawal ng simbahang Katoliko kahit na yung mga amulets, anting-anting dahil sa Catechism of the Catholic Church, yun ay tinatawag na idols. No? Pinagbabawal talaga yan. No? Dahil mga Diyos-Diyosan yan. Pero kung ang larawan ng mga santo, lalo na ang nagpaalala sa kanila, bawal ba yan? Hindi. Bakit? Kung tingnan natin ang mabasa, mga mahal na kapatid, lalo na sa Hebreo Kapitulo 13, sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7, ito ang mabasa natin sa banal na kasulatan. No? Ano ang mabasa natin dito? Ito ang mabasa natin. Okay, pansinin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga dating na mumuno sa inyo. Ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakalinaw. At ang napaka-epektibong pag-alala, mga mahal na kapatid, sa mga bayani sa ating pananampalataya ay ang paglagay mismo ng monumento o larawan. Napakalinaw yan sa Biblia, mga kapatid. Halimbawa, Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Di ba? Pinagiba, winasak, sinunog ang lahat ng mga monumento ng mga Diyos-Diyosan. Pero nang nakita ni
propeta Diosnias ang monumento ng propeta. Anong sabi niya? Huwag niyong galawin. Sa Biblia, ang daming Diyos-Diyosan, mga kapatid. Mabasa sa Jeremiah chapter 50 verse 2, merong si Bel at si Merodach. Sa unang Samuel kapitulo 7 versikulo 3, nandun si Astarte. Sa Leviticus kapitulo 18 versikulo 21, nandyan si Moloch. Sa Gawa kapitulo 14, 12, 13, nandyan si Zeus at Hermes. At dami pa na mga Diyos-Diyosan tulad ni Baal-Zebub na mabasa sa ikalawang hari kapitulo 1 versikulo 2. Yun ang ipinagbabawal ng Diyos. Pero hindi lahat ng mga larawan sa Biblia, mga kapatid, ay Diyos-Diyosan. Dahil napakalinaw na sabi nga ni C.G. David dito, ang Diyos natin ay Espiritu. Wala naman tayong tutol. Pero alam ng Diyos na ang tao ay may katawan tayo. At ang katawan may deklarasyon si Santo Tomas. Anong deklarasyon ng pananampalataya? Declaration of Faith ni Santo Tomas. Sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 25, maliban kung makita ko sa aking mga mata at mahipo ko sa aking kamay, hindi ako maniniwala. Yun ang deklarasyon ng pananampalataya, na tayong mga tao ay nangangailangang makita, nangangailangan na may makita, may mahipo. Kaya, ang Diyos na Espiritu, nung nagkasala ang mga Israelita noon, tingnan niyo sa Numbers Kapitulo 21, 8 hanggang 9, mga kapatid, di po ba pinadalhan sila ng ahas na makamandag? Pero, sa awa ng Diyos, nang nakiusap ang mga Israelita kay Moses, anong sabi ng Diyos? Sige Moises, magawa ka ng tansong ahas. At sino mang makagat sa makamandag na ahas na titingin sa tansong ahas, sila'y gagaling. Totoo na ang Diyos ay Espiritu. Pero bakit ang Diyos na Espiritu ay nagpagawa ng tansong ahas upang ipadaloy ang kanyang kapangyarihan para sa kagalingan ng tao? Dahil ang tansong ahas na yan ay prefiguration sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. At alam natin na kahit nga sa The Living Bible, malinaw, mabasa natin sa Galatians chapter 3 verse 1, na I have waved before you with a placard on it, with a picture of Christ dying on the cross. Oh, di po ba? Gusto sila letra por letra? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of